hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We honor you in this place, oh God. Hallelujah, hallelujah. Lord, lahat po ng awitin, lahat po ng aming tugtugan, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay inaalay namin sa iyo, God. Lord, we worship you. We honor you in this place, oh God. Lord, continue to pour out your Spirit, oh God. Continue to touch each and every one of us, Panginoon. Lord, hayaan mong awitan ka namin, sambahin ka namin sa lugar na ito. Hallelujah. Lord, pinagkakatiwala po namin yung service na to, oh God. Lord, be our programmer, oh God. Lord, sa iyo lamang po kami kumakapit. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, we thank you. We bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give the best clap of praise unto our God. Hallelujah. Every praise belongs to our God. Amen. Hallelujah. Come on, clap those hands. Hallelujah, Jesus. Oh, we honor you, oh God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing it once again. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our, yes, every praise, hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to, yes,
again. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise, every praise. every praise, Come on, every praise. every praise, Sing it out. every praise is to our God.
Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Lord, we offer everything to you, oh God. Lord, our worship. Just listen to the worship, oh God. This song for you, Lord. Hallelujah. Oh, we honor you, oh God. Hallelujah. Sing it to the Lord. Hallelujah. Yours my life.
lamang po namin ito inaawit, dinideklara po namin ito, O Diyos. Lord, regardless of our circumstance, ano man po ang aming mga sitwasyon, ano man po, Panginoon, ang sitwasyon ng aming pong mga pamilya at mahal sa buhay, ano man po, O Diyos, ang aming sitwasyon sa trabaho, ano man po ang aming sitwasyon, Panginoon, sa aming pong mga pamilya, O Diyos, Lord, we are declaring that you are indeed good. Hindi po nababago yung katotohanan, anuman pong sitwasyon ng buhay. Panginoon, kung sino ka at ano po yung kaya mo pong gawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Oh God, hallelujah. You are good, Lord God. Your mercy is forever, Lord. Your kindness is forever, Lord God. Your goodness is forever, Lord. Hallelujah. Oh, Shandarabaya Sikalalababa Shande. Oh, blessed be your name, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Beloved, I don't know where you are at this point. Sa inyong pong buhay, sa inyong trabaho, sa anumang sitwasyon na meron po kayo. But I pray, hallelujah, that God will minister to each one of us, that God will speak deep within our hearts, that His goodness, His kindness, His mercy, His faithfulness is forever. Oh, Shakarabaya Kalalababasi Kalalababase, Rebaya Kalalababa Kalalababase, Urabaya Kalalababa Kalalababasa Kalalababo. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, declare it with faith. Lord, your kindness is forever. Hallelujah. Your goodness, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord, yes. Sing it again. Oh, yes, oh God. We speak, Lord, faith. We speak faith. We speak life, oh God. Shikarabaya Kalalababase. Hallelujah. Sing it again. Your kindness is forever. We believe it, Lord. We believe it by faith. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Amen. For you are good, Lord. Hallelujah. Oh, Shikarabaya Sikalalababa Sikalalabashe. I speak healing, Lord. I speak healing. I speak miracles, Lord, in the lives of your people. Shandarabaya Sikalalababa Shande. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Come on, for the last time, declare it. You are good, Lord God. Oh, hallelujah. You are good, and your mercy is forever.
Blessed be your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. Hallelujah. Thank you, worship team. Praise God. Amen. Can you feel what I feel? Hallelujah. Amen. The power of God is so awesome in the midst of us. Hallelujah. Sino man po ang nangangailangan nung pong encouragement na yun mula sa Panginoon, just take it. Receive it by faith. Tanggapin lang po natin ito sa pananampalataya. And I know that the power of God is at work in the lives of each one of us. Amen po ba? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yan, sige po, find a comfortable seat. May mga upuan pa po dito. Sa kabila, dito, meron pa po dito sa kabilang side. Dito sa, sa lugar ng worship team, may upuan pa dito. Dito din sa harap, meron pa. Yan, find a place where you can worship the Lord undistracted. Amen? Yung po lagi nating sinasabi, it is our personal responsibility na tayo po ay makasamba sa Panginoon, na kahit na po merong distraction sa ating pong paligid, pinipili po natin na tayo po ay tunay na makasamba, na kung saan tayo po ay hindi na didistorbo, hindi nalilimitahan, at tunay na tayo po ay sama-sama na nakapagpupuri lang sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Kumustahin mo nga yung katabi mo? Kumusta ka, kapatid? Ayan. Maganda ka pa sa umaga. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, gwapo ka pa sa umaga. Ayan. Praise God. Actually po, when we say good morning, no, hindi lamang po yan normal na bati, no? You are actually speaking life. Kung sinasabi mo maganda ang umaga, dinideklara mo yung magandang kayang gawin ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, when you say, God bless you, no, hindi lamang po yun cliche. Hindi lamang po yan parang, kasi sanay na tayo, sinasabi natin, God bless you, okay? Hindi lang po yan, basta sinabi po natin, no, yaan po ay merong kapangyarihan. Sabi po naman na kasulatan, there is power in our confessions. There is power in our tongue. Meron pong kapangyarihan ang sinasabi, ang sinasambit po ng ating mga bibig. Kaya nga po, when you speak, speak life. Amen? When you speak, declare, no, the power of God. Yun po yung ating idinideklara. Amen? Kaya pag sinabi niyong good morning, okay, ibig nung sabihin nun, napakaganda ng araw na to. Good morning, church! Amen. Hallelujah. Yan po ay patotoo, deklarasyon ng kaya pong gawin ng Panginoon. Okay. So, kumusta po ang inyong apoy? How's your fire this morning? Nag-aapoy pa ba? O nahipan na? Nang dahil sa mga bagay-bagay sa paligid. Okay? Yung nainip ka kanina o nasalya ka sa MRT, di ba? Tapos biglang lumipad na yung apoy natin, no? May tumulak sa'yo, kaya medyo hindi ka na okay. No? Pero alam niyo po, we are choosing, no, to really do, no, dun po sa kalooban at layunin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya po, ngayong umaga, let's just be reminded of what the Lord did. Yung ginawa po ng Panginoon sa ating pong Camp 2024. Amen? Sino po yung nandito nung linggo? Ayan. Salamat sa Panginoon, no? At tayo po ay, alam ko, ay tumanggap ng mga dakilang bagay mula po sa Panginoon. Ako po, personal, I'm really grateful to the Lord sa lahat po ng kanyang ginawa, sa lahat po sa atin. And let me just share something, no? Ito po yung highlights dun sa mga bagay na ginawa po natin sa kampo natin, no? Sa JB at dito po sa SG. Yung mga nakasama po natin, more or less, alam niyo po ito. Pero gusto ko i-walk through yung mga kapatid po natin na na-miss natin doon sa JB. Ayan. Sino yung naglakad dyan sa tulay na yan? Ayan. Mukhang maganda, no? Hindi ko na sasabihin kung maganda ba talaga o hindi.
dito lang ako sa gilid ng dalampasigan nag-pray. Hindi na ako pumunta doon, ang layo eh. Okay, pero grabe lang kung gaano po na ang Diyos ay kumilos na makapangyarihan sa bawat isa po sa atin. And I just want to walk you through doon po sa mga bagay na nangyari. Sino gusto ng kwento? Ayan, tayo mahilig tayo sa kwento, kaya alam ko excited tayong marinig, no, yung mga ginawa ng Panginoon. Alam ko po marami sa inyo gusto nyong sumama, okay? Alam po ng Lord yung heart po nating lahat. How much na nais nyo po na maging kabahagi nun, but in one way or another, no, alam po natin may mga limitasyon, yung mga amo natin di pumayag and all of that. Pero meron po tayong 1 taon para mag-pray sa susunod na camp, 2025. Saan tayo dadalhin ng Panginoon? Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi tayo sa Singapore. Okay? So lalabas tayo ulit. Kaya mag-pray na kayo. Okay? Sa Ilocos daw. Ayan. So, basta, ma-excite tayo at mag-pray na tayo ngayon pa lang. Hipuin na ang mga amo nyo ng Panginoon para lahat tayo ay makasama. Ayan. Tayo po ay umalis nung Thursday, which is 13, no, mula po sa Singapore. Ayan, yung unang batch, no, yung 4 groups mula po dito sa church, no, tayo po ay naglakbay, okay, praise God. At nakakatuwa po, nung Thursday po, 76 of us mula po dito sa Singapore ay nagpunta po sa camp. Ayan, yung grupo na galing sa church, yung grupo na galing sa Sengkang, sa Yishun, at sa Marsiling. Ayan. At pagkatapos po ay yung grupo po na yung gabi may umalis pa ulit at yung isang grupo galing po sa Malaysia. So total po, no, 76 tayo from Singapore and 9 from KL, 85 po lahat ng campers. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan, next year, 100. And more. Amen? Ayan, sabi mo, kasama na ako doon. Dali, sabi mo sa katabi mo, pag-pray mo ako, sasama na ako. Ayan, amen. Praise God. At alam niyo po, napakasaya lang, no? It's really a fun thing, no? Nakalimutan ko ilagay dyan yung picture nung, yung pagpasok dun sa loob nung campsite. Ano ba yung sabi ni May sinabi si Paul eh. Nasaan na daw tayo? May pinost siya eh. Nakalimutan ko. Tayo na pala nailagay ko para nakita niyo yung labas. Okay, anyway, nung dumating po tayo, no, nagsettle, and then we had our first session with Pastor Ted Pangilinan, and he was sharing the word nung hapon pong yun, after na makapag-settle na po tayong lahat. No, and of course, many more sharing followed. No, at kasama po sa mga sharing na yan, yung minute ni Pastor Ted, yung mga kabataan, no, yung youth, yung hindi masyadong youth, yung YAD, okay? Tsaka yung mas hindi ulit masyadong youth, yung young couples. Ayan, nagkaroon po kami ng session at nakakatuwa lang. And of course, nung Sunday, di ba, kasama din natin dito si Pastor Ted at siya po ay nag-share sa atin. No, mamaya po, I will share something, no, na sinabi niya prophetically para po sa atin bilang iglesia ng Panginoon. Amen? Pagkatapos po niyan, syempre, lahat ng anumang gawain sa Panginoon, may kainan. Amen? Ayan. So, an event is never complete without food. Okay? So, yung mealtime, no, laging inaabangan, most awaited. Ano kaya ang ulam? Ayan. At talagang celebrated, no, ng mga nagugutom na. Ayan. So, Malay ang food. It's Malay food kasi nga nasa Malaysia tayo. Maraming naanghangan. Ayan. Maraming sabi, bakit ganito laging ulam? Okay? Pero alam niyo po, marami ding nag-enjoy, lalo na yung mga youth. Laging masaya yung table nila. No?
Mahilig silang kumain. At isa pang masayang-masaya si Pastor Ted. Ang hilig pala nun sa spicy. No, ang anghang na nung kinakain namin, humihingi pa ng chili paddy. Tapos talagang kinakain niya yung chili paddy. Ay ko, Pastor, ang tibay mo sa sa maanghang. Sabi niya, I love spicy food. Okay, so kung may mga hindi nag-enjoy, okay, pag nag-evaluation tayo, sama nyo yan. Magsisend kami ng evaluation sa inyo. Pag hindi kayo nag-enjoy sa food, para sa susunod, maghahanap tayo ng ibang pagkain. Okay? May mga hindi dyan umu-order sa restaurant eh. Hindi nila makain yung iba. Pero masaya po. Amen? It was really fun. Nakakatuwa lang po what the Lord did sa ating pong kalagitnaan. Of course, pagkatapos ng unang dinner, at marami pang mga meals after that, no? Pagkatapos po ng unang dinner, we had 2-hour solid worship night. Ayan. So, grabe lang, no, yung presensya ng Panginoon. It was so awesome. Talagang dinala kami ng Panginoon sa kanyang presensya. And of course, si Bishop, yung ating pong tatay, ay nag-exhort, no, and at the same time, ipinanalangin niya po tayong lahat. No? The experience was glorious. Ako po, nandun ako sa isang sulok and I was on my knees. Nakaluhod lang po ako. Umiyak ako sa Panginoon. Grabe lang yung personal na alam ko may ginagawa ang Lord sa ating pong kalagitnaan. It was glorious. It was awesome. Bakit? Kasi mabuti ang Panginoon. God in His ways, in His faithfulness, no? At sa kanyang mga kapamaraanan, God is magnificent. God is awesome in all of His ways. Sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, nais po nating magpasalamat sa Kanya. Of course, no, tayo din po ay nabusog, no, sa marami pong mga isinare din ng ating Tatay Bishop. Amen. Si Pastor Vincent po, marami pong mga sessions na tayo po ay narinig, paano po na nag-share sa atin ang ating pong spiritual father and challenge us, no, to be on fire for the Lord. Na tayo po ay laging magningas, maglagablab, magumapoy sa ating pong buhay at pananampalataya. To always fill our cup. Lagi na po napunuin natin yung puso natin. At tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. At tayo po ay mabuhay na kakaiba sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Alam po natin, posible lang ang lahat ng bagay na yan pagka ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa ating pong kalagitnaan. Amen? Kaya po, desire the Spirit of God. No? Awesome po. Grabe po yung worship natin. I can just feel. No? Alam niyo po kanina nung nag-worship tayo, feeling ko wala ako dito sa church. Ang feeling, ang nakikita ko sa paligid ko, puting-puti. No? Para akong nasa heaven, hindi pa ako uwi ng heaven, ha? Nandito lang parang nasa ulap ka na puro puti yung nakikita mo at kasama mong sumasamba yung mga anghel. Alam niyo ba, yun yung feeling, yun yung when you look at things in the spirit, yun yung nangyayari. Yun yung meron in the spirit realm. Amen? Kaya alam niyo po, ma-excite kayo sa presence ng Lord. Ma-excite tayo na laging kausapin ng Panginoon kasi lagi siyang merong gustong gawin sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong mga buhay. Amen? Isa pa po na napaka-personal, is basically the time of prayer and ministry. No? Sa camp, marami kaming pagkakataon na nag-pray, lumuhod, talagang tumanggap lang ng maraming bagay sa Panginoon. No? Marami pong kamay na nakataas, lifted hands in surrender. No? Marami po on their knees, no? Nakaluhod. Many fall under the anointing of the Spirit of God. Actually po si Bishop, dun po sa JB, nung siya po ay ipinag-pray at nag-prophesy sa kanya si Pastor Ted, alam niyo po, siguro mga kalahating oras siyang nasa sahig. And he was just enjoying the presence of God. No, sana nga po dito ganun din. Kaya pag kayo po pinag-pray, huwag niyo pong pipigilan, yun ay kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi naman po kayo mababagok. Sinisigurado ko sa inyo, may tao po sa likod niyo, binabantayan kayo. Sasaluhin po nila kayo. Pero if you are slain in the Spirit, just enjoy. Yes, enjoy the presence of God. No? Actually, ngayon nagbiro si Bishop, di ba? Biniro ko si Bishop ko,
Sabi ko, Bishop, ang daya nyo, at tumayo kayo, 3 na lang ipagpe-pray nyo, napag-pray na namin lahat. No? Sabi niya, talaga daw, in-enjoy niya lang yung presence ng Lord. In-enjoy niya. Alam niyo po, when you are on the floor, just enjoy God. Enjoy lang natin. Hindi lang natin siya masyadong magawa dito kasi nga ang liit ng space natin. Pero when you have that opportunity, no, when you lie on the floor, receive. Tanggapin lang po natin lahat ng pwede nating tanggapin mula po sa Panginoon. Amen? Grabe lang po. And of course, there's a lot of prophetic words that has been uttered. No, marami po sa atin tumanggap ng prophecy. May mga ipinangusap ang Panginoon sa buhay natin. Sana po i-journal natin yon. Yung naaalala nyo, sabi ko nga, sayang hindi ko siya na-record. No, hindi ko alam kung na-record ng multimedia team. Sana kahit mahina lang, no, kaya ko lang siyang pakinggan. No, yung prophecy kay Bishop, napakaganda. At yung mga panalangin sa marami po sa atin. No? Kaya sana po, yung maaalala nyo, scribble nyo, tapos ipag-pray nyo, Lord, kung hindi pa na-fulfill, ma-fulfill yun. Kung hindi pa nangyayari, mangyari. Lahat nung ipinangako ng Panginoon sa atin. Amen? So the ministry time was really so intimate, so personal, no, at napakasarap lang na manahan sa presensya ng Panginoon. Amen? Of course, isa pa po sa mga session na na-enjoy natin ay yung Revival Cross. Amen? Ito po yung, meron po tayong cross na inilagay, nagsulat po sa papel, lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay na gusto mo nang kalimutan. Okay, wag naman yung utang, babayaran pa din yun. Ha? Baka naman, isinulat nyo doon lahat ng utang nyo, tapos sabi nyo, Lord, gusto ko na po itong kalimutan. Okay? Kahit magka-amnesia ka, naalala pa no inuutangan mo yun. Okay? So, tayo po nagsulat sa papel, habits na gusto mo nang baguhin, iwanan. Okay? Marami pong bagay na tayo po ay isinulat. Okay, gusto natin isurrender sa Panginoon at yung gesture, no, na ipinako natin siya sa krus. Alam niyo po, yung mga gestures na ginagawa natin, hindi yan basta may gawin ka lang. It's all prophetic. Amen? Meron po yung pananampalataya na kasama. Nung inilagay yung mga papel dyan sa krus, no, sinasabi mo, Lord, ito pong kasalanan na to, ito pong masamang ugaling ito pong masamang habit na ito, ipinapako ko na sa krus. Amen? Kasi lahat yun, binayaran na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And beloved, it was very powerful. Alam niyo po, nung nagpipin dyan, no, parang akala lang nung iba, wala lang. Pero alam niyo po, in the spirit, something is happening. It was so powerful, it was so liberating. Nakakaramdam ka ng kalayaan. Amen? Yung gesture na to is basically an act of faith, no? Marami po tayong kayang gawin sa camp na hindi natin magawa dito dahil nga sa limitadong lugar na meron po tayo. Yung hall po na ginamit natin, malawak, no? Guro, it can seat mga 180 to 200 people. Kaya kalahati lang yung sanctuary kung saan kami nandun, yung likod, ang luwag-luwag. Kaya pag ministry time, yung cross and all of the other things, talagang naramdaman lang po namin yung kilos ng Panginoon. No? As we do things, no, pagka meron pong pinapagawa sa atin ng Panginoon, it has to come with faith. No, lalagyan niyo po ng pananampalataya. Huwag niyo po siyang lalaruin. Huwag po kayo mag-iisip na, ano ba naman to? Well, never ever think of that. No? Kasi po, pag tayo ay nasa kilos ng Espiritu ng Diyos, no, ang Panginoon po ay seryoso sa bagay na gusto niya pong gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. So, we do that in an act of faith, no? Believing God for release, no? And forgiveness, no? And that the fire of revival can really manifest effectively in our lives. Pag malinis yung sisidlan, kaya itong lagyan ng marami pa. Amen? Kaya pa po itong kilusan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? At isa pa po, kung merong isang bagay na nag-enjoy ang mga camper, no? Yan po yung ating small group. Kaya mamaya pumunta kayo sa Tapaw, ha? Kasi isa po siya sa mga celebrated amongst the campers, no? Na-enjoy po talaga yung mga small group sessions,
marami sa mga campers na hindi masyadong nag-i-engage, hindi masyadong nagsasalita. Dito nagsalita silang lahat. May himala sa camp. Amen? Ayan, nag-share, ayan. At marami po tayong natutunan sa mga karanasan ng ating pong mga kapatid. Kaya, mamaya po, no, may tapaw sessions po tayo, no, really share, no, yung inyo pong puso, yung inyo pong karanasan, ano po yung ipinapangusap ng Panginoon. Because there's also freedom when you begin to speak those things out. Kapag kayang mga bagay na yan, ay atin man din pong dinideklara. Okay? Now, having said all of that, no, gusto ko pong balikan yung t-shirt. Okay, yung camp t-shirt po natin. Nung ang special events po ay nagmi-meeting, no, ano yung design, syempre salamat sa mga nag-design, no, pangalanan natin, si Kuya JC, no, salamat Kuya JC sa design, si Nax at sa iba pa po nating mga creative team. No, pero nung pinag-uusapan namin yung kulay, no, we were discussing about the color of the t-shirt. So, syempre, paborito nating lahat, itim, black. Sabi naman, white naman kaya. Huwag yun, nakakataba. Okay. So, ayaw talaga ng white. Ganyan. So, nag-isip kami, maraming kulay ang pinag-usapan. Okay. Pero alam niyo po ba, in the providence of God, sa providence po ng Panginoon, somehow, we arrived at army green. Hindi namin alam kung bakit army green, ano. At nananampalataya po, ako actually looking back, no, after po ng lahat ng nangyari, alam ko hindi po ito coincidence, no, kundi ito po ay divine leading of the Spirit of God, no. Dahil po maraming nangyari, mamaya kasama yun sa conclusion ko. Pero balikan ko yan mamaya. Gusto ko ilagay niyan sa isip nyo kasi meron akong gustong sabihin dyan mamaya. Okay, pero balik tayo dun sa camp. Isa sa mga talagang binabantayan namin, no, ay yung dawn watch. Okay? Parang napakasarap po na madilim pa, una mo nang hinahanap ang Panginoon. Amen? So, we started dawn watch at 5:30 a.m. Okay? Yung iba kakabangon lang. Wala nang bihis-bihis. Kung ano yung suot, yun na yun. Napunta na kagad sa dawn watch. Ayan. At nung unang araw, we enjoy an early worship, no, and an early exhortation ng go, 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 go. Siguro mga 100 beses sinabi ni Pastora Baby yung go, 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 go. Okay? Si Pastora Baby nag-share po siya dun sa ating unang dawn watch. Ayan. At of course, no, isa sa pinaka-highlight din yung ating morning exercise. Ayan. Siyempre, active na active din dyan si Uncle. Okay. Of course, habang nung sa dawn watch natin, ano, nag-enjoy din talaga tayong mag-worship kasama ng nature. Sino yung parang pag may nature, nai-enjoy mo kaysa yung nasa iisang kahon ka lang sa loob ng kwarto mo? No? So dito in-enjoy talaga namin yung pagtingin mo, yung ang ganda ng langit, bumubukang liwayway, hindi ka nakakakita ng ganyang orange dito sa Singapore. Okay? Tapos, yung sa madaling araw, napakaraming bituin. Ang hirap lang picturean no? Kasi hindi mo masyado siyang makita. Pero napakadaming stars, no? Nung tinatanong ko si Yumi, take away niya, ano ang 3 bagay na na-enjoy niya sa camp? Sabi niya, I saw a lot of stars. No, talagang grabe kung paano napakadami pong stars, no? At talagang paano na makapagpasalamat ka lang sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? So yung dawn watch, no, isa sa mga highlight natin. Of course, when you worship with nature, no, naupo ako dun sa tabi ng dagat, okay? Doon sa mga bato-bato, okay? And I just thank God for everything, no? And of course nga, sabi ko kanina yung ating celebrated na morning exercise. Pag dito sa Singapore, pag gising mo, wala nang exercise no? Nagmamadali ka na, no? Ganyan. Takbo na. Dito, kahit papano, no, nakapag-exercise kami, medyo nagtunugan ng mga buto at mga talagang pag-camp, no? It is outside of the ordinary. Kaya nakakatuwa lang po talaga ang Panginoon. Of course, si Uncle is masyadong bibo. Okay, yan. Kilala niyo ba si Uncle?
Si Uncle Eric. Yun. Yan, si Uncle Eric, ang aming Of course, si Ate Pau, sila Kuya JC, no? Na-miss namin si Kuya Dom, kaya kulang ang aming instructor. Sa susunod, kasama na si Kuya Dom. Isa pa sa mga bagay na talagang in-enjoy namin ay yung campfire, yung bonfire, okay? At during the campfire, the Lord spoke about a prophetic prayer, no? Doon sa bonfire po, grabe, nag-worship kami ng matagal. Alam niyo po yung bato-bato, no? Hindi po, batuhan po yung lugar na yun. Pero alam niyo po si Bishop nakaluhod, halos mahigit kalahating oras. Ako po nakaluhod ako sa likod niya, siguro hindi ko na kinaya. Ang sakit na ng lahat ng nararamdaman ko. Tumayo na ako, si Bishop nakaluhod pa din, no? Pero grabe lang po. And during the bonfire, no, ang Lord, ang sabi, isa sa mga sinabi ng Panginoon during the prayer, sabi niya that God is building a great and mighty army in this end time. At yun, walang iba kundi ikaw. Amen. It is you. No? Ang liwaliwanag po na sinabi ng Panginoon, I am building a mighty army and it is you. Tapos alam niyo po, grabe lang yung atmosphere, no, nung worship and everything. Yan. Tapos po yung bonfire, kasama po dun sa prayer din, ang sabi ng Panginoon, I have opened before you a fountain and a well. May ibinukas daw ang Diyos sa atin, no, na fountain. Ano ginagawa sa fountain? Umiinom. Naliligo. Okay? And a well. No? At sabi po ng Panginoon, it's up to you to drink. It's up to you to be filled. And it's up to you to be satisfied. Ibinigay niya na. No? Parang kanina po sa worship po natin, ibinukas ulit ng Lord yung fountain, yung well. Inom lang. Tanggap lang. No? Kasi doon, patuloy at patuloy nakikilos ang Panginoon. At alam niyo po, pag tinignan niyo yung bonfire, yan pong picture na yan, ano nakikita niyo? Cross. Nung binild po nila yan, ito yung unang picture, wala namang cross. No? Nung una nilang tinayo, yung isa muna ron, yung isa. Before, di ba? Actually, yung unang picture, ayan, ganyan nila binuo yung bonfire. Pero makikita nyo dun sa itaas, parang merong kakaiba dun sa apoy. Amen? Alam nyo po, ang dami-daming iba't ibang itsura ng apoy na pwede po nating makita yung kamay ng Panginoon. No? Yun, we can see that. And then it forms into a cross. At dun po sa mga iba pang picture, dun po sa bonfire. No? Ito po napakaganda. No? Itong unang picture, yung susunod ron, is may cross, tas parang may Bible. Kikita nyo ba yun? Tas parang may sinag sa ibabaw. No? It's a book. No? And it speaks so much of the Word of God. No? Yung salita po ng Panginoon. Very notable po dun sa fire. Yung cross ng Panginoong Jesus, makikita po natin yan. Tapos may dove. Nakita nyo ba yung parang may mga pakpak sa ibabaw, there's dove, no? And it signifies the Holy Spirit. Alam niyo po, nung nakikita yan, no? And of course, maraming revelation, no? Merong isang kapatid, no? Sabi niya gano'n, parang may dumaan na napakabango. Napakabango. Nasa tabi kami ng dagat. Di naman siya mabaho, wala naman siyang amoy. Pero wala kang maaamoy na mabango doon. Okay? Sabi nga niya, inamoy ko nga yung sarili ko. Hindi naman ako yun, sabi niya gano'n. Okay. So, grabe yung bonfire na yan. Tapos yung si Drew, no? Si Drew, nung tinatanong ko siya, sabi ko, Drew, ano take away mo? Sabi niya, of course, I like the food. And I like swimming. Sabi ko, ano pa? And God did something in my heart. Sabi ko, ano yun? I don't know. I cannot explain. But God did something in my heart. Magagalit sa akin si Drew pag napanood to. Sabihin nun, chinika ko siya. Okay. Tapos nung nag-usap kami ni Sister Rica, si Drew daw, nung campfire, iyak ng iyak. Sabi nga ni Sister Rica, ano ba to? Iuwi ko na ba to sa kwarto? Ba't ba to nang gugulo? Sabi, parang nadidistract siya kasi ba't siya umiiyak? Yung pala, nung tinanong niya si Drew, sabi ni Drew,
because I feel something in my heart. Every time I bump to you, I feel so hot. There is a fire inside me. Pag nabubunggo niya yung mami niya, merong apoy. Kaya pag may apoy siyang naramdaman, iiyak siya. Yung pala yung expression niya, hindi niya maipaliwanag. Kaya sinasabi niya sa akin, God did something in my heart. Ano yun? I cannot explain, but something happened. Imagine, alam niyo po, nung kinakausap ko yung mga bata, tuwan-tuwa ako. Kasi hindi man nila maipaliwanag, there is that faith in their hearts to believe na may ginawa ang Panginoon sa buhay nila. No? Kaya po nung campfire, powerful, napaka-personal, ano? And how God just show all of those things, no? Yung parang yung apoy, ba't siya naging cross? Okay, ba't may parang mga dove, Holy Spirit, and all that? At mayroong Bible, no? Mayroong word, yung nandun sa kabilang gilid, no? Na yung a light, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam niyo po, that's the exact picture of what the Bible is, no? A light unto my feet and a lamp, no? Lamp unto my feet, light unto my path. Ang sabi ng Psalm 119 verse 105, no? Kaya kitang-kita po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoon, no? Ang sabi ng Lord in regard to that word, no? Dun part of the prophetic prayer, ang sabi ng Lord, for I will put a sword of my spirit upon your mouth, so that as you speak, the fire of God will flow and it will destroy everything that is not of God. Amen. Chu, salamat ha. Actually, si Ichu ang nag-record niyan. Kaya lang kalahati lang. Kalahati lang yung na-record niya. Yung umpisa hindi namin na-record. No? Pero thank you kay Ichu. Siya yung nag-record noon. Kasi hindi ko na siya matandaan lahat. I can just remember part of it, but I cannot remember everything. No? At part po dun sa prayer, no, na binabanggit po natin, na parang ang banal na spirito nagmamakaawa, as if the Holy Spirit was pleading, no, nagpi-plead ang Panginoon. Ang sabi niya ganon, run the race well. Run the race well. Bakit? Sabi po ng Panginoon, for the coming of the Lord is so near. The coming of the Lord is so near. Kaya sabi niya, run the race well. No, tayo daw po ay tumakbo, no, makipamuhay ng mainam. Kasi nga po, malapit nang dumating ang Panginoon. No, at ang sabi ng Panginoon, I will fill you with awe. Pupunuin ko kayo ng reverence, ng paggalang sa presensya ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, no, when we are here in church, no, i-maintain lang natin yung sanctity. Kahit dun sa overflow. No, sana sa overflow, pag service talaga. Nagkataon lang nasa overflow kayo, pero service din dyan. Hello, overflow. Hindi ko alam kung may tao doon. Pero wag po kayo magkukwentuhan dyan, baka bumaba ang apoy ng Diyos. Okay? Mag-worship kayo. Kasi ito po ay bahagi ng pagsamba. When we are worshiping and we have to honor God. Napaka ano po nung very strong, no? Yung word ng Panginoon. Actually, itong picture na yan, perfect cross din siya. Okay? Hindi nyo lang masyado makita kasi medyo niliitan ko. Pag yan, binatak nyo, no? Kasi para kumasya lang sa ano. Sa akin, mas cross siya na maliwanag, nakitang-kita, no, sa picture ko. Kasi malapad po ito dito sa screen ko. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, I will put an awe and I will fill you with reverence. Alam niyo po, pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, dapat yun ang nadadama natin, yung paggalang sa presensya ng Panginoon. And part of the fire of God, part of the revival fire of God na ilalagay po niya sa ating lahat ay yung paggalang sa presensya ng Diyos. Don't take things lightly. Wag po natin itong laruin, wag po natin itong tawanan, wag po natin itong i-take very lightly. No? Because the presence of God is so tangible. Damang-dama po natin yung Espiritu ng Panginoon, yung Kanya pong kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, no, I will put awe in you, I will fill you with reverence, okay? Because I will fill you with my knowledge. Pupunuin ko kayo ng aking karunungan. Kung sino ako, who I am. Okay? At makikita nyo, okay, you would know my ways. You would know my power. And it would bear your hearts. Okay? It will
bring you to your knees, okay? With bended knees, okay? Because God is worthy of it all. Karapat dapat siyang purihin, karapat dapat siyang sambahin. No? And the last part of that prayer, no, is that God released His glory sa ating pong kalagitnaan. No? Ibinigay ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian sa buhay po ng bawat isa sa atin. And when the glory of God is there, pag nandun po yung glory ng Panginoon, no, it would outshine everything. It would outshines everything sa buhay po natin. Problema man yan, sitwasyon man yan, ano man po ang ating dinaraanan, no, yan po ay tunay na imimelt, tutunawin ng Panginoon. Amen. Kaya po, yung puso natin, doon natin talaga dalhin sa mga bagay na nais na gawin ng Panginoon. Now, nung Sunday, una yung t-shirt, which is army green, part of the prophetic prayer, ang sabi ng Lord, I am raising a mighty army, a strong and mighty army, sa inyong kalagitnaan. Tapos nung pumasok po si Pastor Ted dito nung Sunday, ang sabi niyang ganon, during nung ating last session, nung Sunday na service, yung huling-huling service, sabi ni Pastor Ted, as he enters the sanctuary, sabi niya ganon, you are the army of the Lord. You are the army of the Lord. Not only because you wear army-colored shirt, okay? But sabi niya, but because God is making you, raising you as such. Kayo ay binabangon ng Panginoon, Kayo ay kinikilusan ng Panginoon para maging tunay na sundalo ng Panginoon sa huling panahon. Amen. We are in a very crucial time ng kasaysayan po ng mundo. Pag tinignan niyo po ang nangyayari sa ating pong paligid, grabe lang that anytime, Jesus can come to take His bride. Tatandaan niyo po, ang kukunin ng Panginoon yung kanyang bride. Yung kanyang babaeng pakakasalan. At siyan po yung kanyang church. Hindi yung buong church, kundi bahagi ng mga nasa church ang kukunin ng Panginoong Jesus. Okay? Now, we have to prepare. Ano ginagawa ng bride? Naghahanda. Amen. Sino yung ikakasal na, pag kumain, wagas? Di ba hindi? Di ba? Nagpa-fasting, konti lang kumain kasi baka hindi kumasya yung gown. Okay? Sana po tayo, spiritual ang preparation natin. At sabihin natin, Lord, I am the bride that you will come. Sabi ng Lord, babalikan ko ang isang babaeng pakakasalan na without spot, without wrinkle. Okay? Wearing a white garment. Amen. Pure and holy. Amen. Now, sa mga susunod pong mga linggo, ipopost po natin yung mga sessions po natin sa camp, para po maging available po yan sa ating FB page o kaya both, pati po sa YouTube at mapakinggan nyo po yung iba't ibang mga mensahe na atin pong narinig. Kaya watch out for that, at mula po dito, tayo po ay patuloy na kilusan pa ng Panginoon sa ating pong buhay. Ayan, marami pong nangyari. Amen. I can just sum it up in such a way na wala man po kayo doon, naging kabahagi po namin kayo sa ating pong naging camp noong pong unang 3 araw. Amen. Ayan. At bago ako i-time ni Ate Jo kasi 5 minutes na lang. Okay. How are we going to keep the fires of revival burning? Paano po na yan ay mapapanatili natin, na yan ay mag-umalab sa ating pong puso? Ngayon pa lang po ako magpipreach. Kanina nagkwento pa lang ako. Okay? So, nililiwanag ko lang, ha? Okay. Yan. Leviticus chapter 3 verse 13, narinig na po natin yan na maraming beses, sa ating pong tarrying, ginamit na po yung text na yan. Pero gusto ko lang pong ulitin, ang sabi ganon, the fire shall be burning continually on the altar. It shall not be allowed to go out.
Okay? Yun daw pong apoy ay kailangang manatiling umaapoy. Amen? And again, it is our personal responsibility. Now, paano po natin yung gagawin? How to keep the fires of revival? Okay, sa ating pong buhay. Una, ang sabi pong ganon, that we have to guard our ways. Guard your ways. Babantayan po natin ang ating buhay. At paano po yan na mananatiling umaalab? Okay, always find yourself in church. Dapat gawa ka ng paraan. Kahit gaano pa ka-hectic, kahit gaano pa ka-busy, no? Pumunta ka sa church kasi makakatulong yan sa'yo. Sumamba ka, manalangin ka, basahin mo ang salita ng Diyos kasi yan yung mga wood of the fire na magpapaningas sa ating pong buhay. No? Ang sabi po ng Psalm 39 verse 1, and this is basically David saying, I will guard my ways that I may not sin with my tongue. Babantayan ko yung aking buhay, yung aking ginagawa, yung aking pakikipag-usap, yung aking pang-araw-araw na buhay. Tapos sabi niya gano'n, I will muzzle my mouth while the wicked are in my presence. Alam niyo po, hindi kayo magkakasakit pag hindi kayo nagsalita. Lalo na kung ang sasabihin mo naman, hindi mainam. Amen? Kaya nga di ba minsan, galit na galit ka, no, you really have to hold your peace. Kasi minsan, pag galit ka, masasabi mo na lahat ng hindi dapat mong sabihin. Okay? Now, pagka po yung mga bagay na yon, no, yan po yung nagdadampen sa spirit natin. Diyan na unti-unting nawawala yung apoy ng buhay natin. Kaya kailangan, lagi mo itong lagyan, no? Lagi mo itong bantayan. Lagi mong gawin, no, na kung saan yung mga makakapagpaliyab nung apoy ng puso natin, yun ang lagi nating babantayan, lagi nating gagawin. Amen? I have shared that sa mga nakaraan, no? Kung paano na mas lalo pa na mapag-iinam po natin yung ating pong buhay. No? Ang sabi ni David, I will watch my ways. No? At tayo po, yan din po ang kailangan natin gawin. Ang sabi niya gano'n, I will guard my ways, I will muzzle my tongue. Okay? At yung pong I will has been repeated. No? Actually, pag binasa po natin yung kabuuan yan, paulit-ulit na yan po ay sinasabi. Now, lagi ko po itong sinasabi, kapag ang isang bagay ay inuulit, ito po ay mahalaga. And also, when you say, I will, it denotes personal responsibility. Ikaw yun. Ikaw ang magbabantay sa buhay mo. Okay, sabi ng kaibigan mo, hindi, punta na lang tayo sa Lucky Plaza. Doon, masaya doon. Okay. Ikaw ang magdidesisyon. No? Kasi tayo yung pwedeng magdesisyon sa bagay na gusto nating gawin sa buhay natin. Amen? At sasabihin natin, pipiliin mong sumamba sa Panginoon. Pipiliin mong pumunta sa lugar na kung saan mapalalakas ka spiritually. Amen? I will watch my life. I will watch my tongue. I will watch my conversations. Kung wala kang sasabihing mainam, mabuti pa, isara ang bibig. Amen? Huwag ka na magsalita. Okay, wag na lang para mas maingatan natin yung ating pong buhay. Pangalawa, how are we going to keep that fire burning, no, sa ating pong buhay? Pangalawa, you watch your fire. Bantayan nyo. You fan it into flame. Paypayan mo. Gatungan mo. Okay? Ang sabi ng Leviticus 6:12, the fire on the altar shall be kept burning. It shall not be allowed to go out. The priest, sino yung priest? Ikaw at ako. Amen? We are ministers before God. We are the priests of God. The priest shall burn wood on it every morning. Responsibilidad po natin yun. Lagyan ng panggatong. Sa umaga, ano yun? Papuri, pagsamba, panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Put that wood every morning into the fire of your heart. Pastora, madaling araw pa lang, kailangan ko nang gumising. Then, you can still do it. It's your choice. Nakakagising ka nga ng maaga pag may lakad eh. So, dapat pwede ka rin gumising para manalangin.
Amen. Alam niyo po, kung meron tayong gusto na pagyamanin sa buhay natin, we do an extra mile. Ginagawa natin dapat yan sa ating pong buhay. Sabi niya ganon, and he shall arrange the burnt offerings on it and offer the pot portions of the peace offering up in smoke. Okay? Up in smoke on it. Okay? Sabihin nun, lahat ng mga pwedeng magpaapoy sa puso at buhay natin. Noong nakaraan, di ba sabi ko sa inyo, ako isa sa mga go-to. Pagka gusto mo nang pumunta sa presensya ng Lord. No? Ako, music, garden, nature. Alam niyo ba yung paghampas lang ng tubig sa dalampasigan? Nabibless na ako doon. Sabihin, it is something that sa spirito ko, no, alam ko may Diyos. Alam ko mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng magagandang bagay na nakikita ko. Yung telepono ko walang masyadong muka. Ayaw ng telepono ko ng muka. Marami doon bulaklak. Bakit? Kasi pag tiningnan ko ang isang bulaklak, alam ko may Diyos. Bakit? Kasi paanong nabuo yun? Paanong may ganong likha ang Panginoon? No? Bakit merong multi-petaled na roses? Kakagaling ko lang sa gardens, no? Bago na ngayon, roses na ngayon. Okay? Galing ako doon nung sakura, nandun ako nung tulips, o ngayon, roses naman. Okay? I find pleasure, no, in God as I do all of those things. No? Kaya nga po, kaya ko nilagay yung isang picture yan. Alam niyo po, yung nandito yung langit, alam niyo po, para siyang anghel. Yung ulap na yan sa buo. Siyempre, of course, putol siya. Pero para siyang anghel na lumilipad during one of our worships. Kinunan ko yung picture na yan. Grabe lang. At ito yung mga bagay na pumupuno sa puso ko. No? At tayo po, maghanap tayo, where's your glitch? No? Into the things of God. Ako, music. Kaya, kahit walang lyrics, kahit nakapikit, no, kaya kong kumanta kasi bahagi na yun ng kung sino ako. I just worship God. No? I love worship. No? Kaya, it's my expression kung paano na ako ay sasamba sa Panginoon. So, watch your fire. Personal na responsibilidad natin na wag yan mamatay. Parang yung 10 virgins. Okay? Binantayan nila yung pagdating ng groom. Okay? Let that oil, that fire, that desire sa puso po natin na mas mamahal pa natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. And lastly, no, how are we going to keep the fires of revival burning in our hearts? No? Again, paulit-ulit, dapat memorize yun na to by now. 3 buwan ko na yata itong sinasabi. Live out 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who have been called by my name will humble themselves. Again, it's worship, it's prayer, it's on your knees. It's the condition of your heart. It's the posture of your heart before the Lord. Humble yourselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Mga kapatid, if you are still doing things that are wicked, talikuran po natin ito. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. What are the things that are wicked? No? Tinuro ko din yan nung nakaraan. Ang haba nung listahan. Ang haba nung listahan. When you do not live according to the will and the standard of God, then that's wicked. Hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi ng Lord, you seek my face, crave. Paano yung nagkikrave ka sa pagkain? Nagkikrave kang matulog. Okay? There's that so much longing in your heart. No? Yan po yung craving. Okay? You require something that is necessity. Yung pagtulog, it's a necessity. Yung pagkain, necessity, kinikrave yan ng katawan mo. Now, what does your spirit craves? Ano yung ninanais ng ating pong spirito sa presensya ng Panginoon? Kasi ang sabi ng Lord, when we have done all of that, no? When we humble ourselves, when we pray, when we seek God's face, and when we turn from our wicked ways. Minsan magtataka tayo, bakit kaya
hindi ko nararanasan ng Panginoon? Bakit kaya hindi sumasagot ang Panginoon sa panalangin ko? It's maybe because we are not living out 2 Chronicles 7:14. Pag hindi ka nag-pray, wicked yun. Amen. Parang tayo hindi naintindihan ako ng Lord. Pero alam niyo yung laman ng puso niyo. Gaano ba talaga na kinakauhawan natin ang Panginoon? Gaano ba talaga na nais nating mabuhay para sa Panginoon? Alam niyo po, because we are in the last days, no? We ought to live lives that is different, kakaiba. Kasi mamaya, pwede nang dumating ang Panginoon. Tatandaan po natin, yung rapture walang sign. Jesus can just come and take His bride. Yung second coming, may signs. At kitang-kita na natin lahat ng signs. Pero bago dumating ang Panginoon, na nakikita siya ng buong mundo, magra-rapture muna. At ito yung rapture, yung walang sign. Yung kanyang pangalawang pagbabalik, may signs. At yan yung nababasa natin at pinag-aaralan natin sa salita ng Panginoon. Pero sabi ng Lord, He will come as a thief in the night. Yung rapture daw ng Panginoon, kung paano kukunin niya ang kanyang mga anak, parang kagaya ng isang magnanakaw. Meron bang kumatok, oy, maghanda ka mamayang gabi, magnanakaw ako Walang ganun. Walang nagpapaalam na magnanakaw. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagdating ng Panginoon, kagaya ng isang magnanakaw. Walang pasabi, pwede siyang dumating. At mga kapatid, pwedeng mamaya dumating na siya. I was listening to a lot of prophetical word, no? Grabe, as in, pag tiningnan mo yung timeline, yung orasan ng Panginoon, wala iba kundi ang Israel. Pag tiningnan mo yung kitang-kita mo na, darating na ang Panginoon. And gaano tayo kahanda? Gaano na tayo ay nabubuhay ng tama sa harapan ng Panginoon? Because that's really where it all comes. Dito po ito, tunay na nagkakaroon. No? It matters sa buhay po ng bawat isa sa atin. 3 lang po, guard your ways, watch your fire, live out 2 Chronicles 7:14. Pag yung 4 na pamantayan na yan, yung sagot ng Panginoon, automatic na. You don't even have to pray. Sasagot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, then is a conclusion of what has been said earlier. Mangyayari lang to pag nangyari to. Amen? Then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Amen? Now, paano po natin pag-aalabin yung ating pong puso sa Panginoon? We have to love God. Kailangan po nating mahalin ang Panginoon. Ang sagot sa lahat ng bagay, dapat mahal mo ang Diyos. Because if you don't love the Lord, you are not willing to do anything for God. Para lang din yan sa pamilya. Pag mahal natin yung mga anak natin, lagi, di ba? Laging sinasabi ng magulang, kaya mong ibigay yung buhay mo sa anak mo. Pag may sakit siya, sana ikaw na lang yung may sakit. Pag may pinagdadaanan siya, sinasabi mo, sana ako na lang yung may pinagdadaanan. And it's the same thing with God. No? Dapat mahalin po natin ang Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy 6:5, you shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and all your strength. You have to love the Lord your God with your entire being. Dapat daw po mamahal natin ang Diyos ng lahat-lahat sa atin. Pastora, Old Testament yan. Okay, Matthew 22:37. Ang sabi po na banal na kasulatan, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Hindi siya lumang tipan, bagong tipan siya. Amen. Hindi po nagbago yung kondisyon na yan ng Panginoon. Ang pag-ibig sa Panginoon is the answer sa kung ano man yung bagay, no, na para ba idinadahilan natin sa Panginoon. When you are not willing to do that, then you don't love the Lord. Alam niyo po, pwede nating dayain yung sarili natin, hindi natin kayang dayain ang Panginoon. Hindi po pwede sabihin, Lord, mahal kita, pero saka na lang po ako mag-church. Lord, mahal kita, pero saka na lang po ako magpipray. Lord, mahal kita, pero
kapos talaga saka na lang ako magbibigay. Alam niyo mga kapatid, you have not learned the principles when you cannot apply it by faith. Tatandaan niyo po, we always give not out of abundance, we give out of our lack. Kaya ka nga nagbibigay kasi kulang. Kaya dapat manampalataya ka doon sa kulang, kayang magkaloob ng Panginoon. Kasi pag hindi mo yung ginawa, yung kulang, kulang talaga. Pero pag kaya mong manampalataya, kaya kang samahan ng Panginoon. Ano man po yung ating pangailangan. When you spend time sa presence ng Panginoon, no, it's because you love Him. Amen. When you fan the flame in your heart, it's because you love Him. Sa lahat po ng gagawin natin sa buhay natin, yung pag-ibig natin sa Diyos lagi ang dahilan kung bakit natin yun gagawin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, as we just look at God in all of these things, makita lang po natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon kapag tayo po ay nabubuhay para sa Kanya. Flash lang natin yung takeaway questions. At mamaya po, I pray that you will really come to that place where you can share your heart at kung paano na tayo po ay patuloy lang nasasamahan ng Panginoon. Go to your small group, no? Isa po ito sa mga bagay na alam ko mapalalakas po tayo habang tayo po ay tunay na nagnanais na tanggapin ang apoy ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat po. Mabuti kang Diyos. And if there's one thing, Lord God, that you desire of us, it is, Lord, that we would know you, that we would experience your goodness, your grace, your sufficiency in everything. Lord, napakayaman mo pong Diyos. Napakamakapangyarihan mo pong Diyos. At minsan yung aming pong mga sitwasyon, Lord, kayang-kaya mo po itong kilusan. Kami lang po yung hinihintay mo, Panginoon, na tunay na magtiwala, tunay na sumunod, tunay na gawin ang iyong kalooban. Oh, hallelujah, hallelujah. Father God, thank you. Even as you have opened, Lord God, a fountain and a well in the midst of us, where we could drink, Lord God, where we could be filled, where we could be satisfied. Panginoon, salamat po. Salamat. Yung kabutihan mo magpasawalang hanggan. Isa ka pong Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Isa ka pong Diyos na kayang may gawin na lagi sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ama, salamat po. Salamat, salamat. Isa kang Diyos na mabuti at Diyos na makapangyarihan. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. Can we just deepen our conviction as we sing this song again? Lord, you are good. You are a good, good God. You are our good, good Father. And you will always be there for us, Lord God. Hallelujah. Siya nga po, O Diyos. Your goodness draws me to your side. Amen. Yes, Lord. Every day
And I believe the same word is being said in the midst of us this morning. The Lord is saying, I have placed before you a fountain and a well. And it's up to you to drink from it. It's up to you to be filled. It's up to you to satisfy your heart in the things that I am laying before you today. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. For indeed I will raise a mighty army in this end time season. And it is you. Oh God, salamat po Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. And because God is raising a mighty army, God is saying to you this morning, I am healing your wounds. Because wounded soldiers won't make it to the battlefield. God is healing you. God is healing you. There's a mighty release of God's healing in the midst of us this morning. Mentally, emotionally, spiritually, physically. There is a healing. There's a river that is flowing from the throne of God, and it is flowing into each one of us this morning. And God is saying, take of it, partake of it, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat. Father God, I just claim that for your people this morning. I just claim, Lord, hallelujah, that healing, Lord, that we can be indeed, Lord God, a mighty army for you. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat mga kapatid ko. Kilala mo po kaming lahat. Dala mo po ang aming mga personal na kalalagayan. And yet, Lord, we say this morning, even as you are our good, good Father, Lord, you have met with us. Kinatagpo mo na po kami, Panginoon, in that area of need, Lord God. In that area, Father God, na nangangailangan po kami sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat. Ikaw yung Diyos na mayaman. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw yung Diyos na may kaya pong gawin para po sa buhay ng bawat mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Bless them, I pray. Bless them, Lord, with every spiritual blessings, with every heavenly blessings, Father God, with every natural, material, supernatural, Lord, blessings that they need. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat po, O Diyos. Purihin ka magpakailanman sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. We honor you, Lord. We honor you. We bless you. We glorify your name as we give you worship and praise. In the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say, amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord. Bago po natin tanggapin ang ating offering and everything, can we just watch yung ating pong highlight mula po sa ating Camp 2024. Ayan. Inuna ko lang yung kwento ko bago nyo ito panoorin para pag napanood nyo, mas ma-connect nyo yung mga bagay na nangyari. And then, we'll have Kuya Jen para po sa ating tithes and offering. God bless you, everyone. Oh, that's the bridge going to the Saru.
revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. Set us on fire. Set your people on fire. Sometimes it's in the place where it seems that God cannot move, where He wants to move. In the secret place of our hearts, God demonstrates the power of the gospel. Instead of your shame, you will receive double portion. We can do all things through Christ. Revival is about us being immersed and saturated by the whole being of God. And everlasting joy will be yours. Come on, go, 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 JRMSG. Greater things than this you will see in the days ahead. The greatest years of JRMSG, the greatest years of JRMSG are still ahead of us. Amen. Hallelujah. Go, Kuya Jen. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. So, bago po tayo magkaloob, ay basahin ko lang po yung nasa 1 John 2, verse 3 to 5. Sabi dito, here's how we can be sure that we truly know God. If we keep His commandment. If someone claims, I have come to know God by experience, yet doesn't keep God's command, he is a liar, and the truth finds no place in him. But the love of God will be perfected with the ones who obeys God's word. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, search natin yung puso natin kung tayo ay sumusunod sa command ng Panginoon, especially sa ating pagkakaloob. Because this is really a test of our faith. Tayo po ay tumayo at manalangin. Amang banal na dakila, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon, O Lord, na may pakita namin ang aming obedience sa iyo through our giving, O God. We know, O God, itong mga finances namin ay accountable namin at ito ay pinagkaloob mo lang sa amin, O Lord. At nararapat lamang na ibalik namin ang nararapat sa iyo, O God. So, Panginoon, bless niyo po ang heart ng bawat isa na ang sikreto ng pagbibigay na naglilid sa pagbubukas ng maraming blessings ay maranasan namin. And as we give what is yours, O God, we know, O God, and we pray, yung natira sa amin, ito'y proprotektan. Thank you for the ability to work, and thank you for all your blessings, your grace and your favor
day after day and after day. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Before po, awitan po tayo ni Sister Alona habang tayo ay nagkakalob. Hello, sir. Hello. Hello, Sanjay. Hello. Ask about my fortune and would like to hear me now. If you're looking for my glory and the things I treasure most, have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you think about this morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, not be able to say much or give to speak, but it's something that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus. Thank you, Jesus, Savior of my soul. On that morning, I won't wait to tell Him I love my Jesus. I know you love me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Bago po ang announcement natin, mayroon po tayong 7 first-time guests. Yung first-time guests po, paki-stand up po. Welcome po sa GRMSG. May lalapit sa inyong mga usher and they will bring you to the overflow room na kakausapin kayo at bibigyan kayo ng Bible para maipag-pray na rin po kayo. Amen. Another 7. Sa natin, mga announcement po natin, yung mga nasa DNG Batch 1 and Batch 2, Phase 2 lesson, The Cause of Following Christ. Mayroon po tayong study June 30 after second service po. And yun na po ang lahat ng announcement natin. Tatawagan ko na uli si Pastora. Thank you, Kuya Jen. Thank you kay Sister Alona. Tayo pong lahat ay tumayo as we receive the Father's blessing. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. We bless you, Lord. Hallelujah. May the Lord indeed bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you and be gracious to you. May the power of the Holy Spirit, that fountain and that well
that the Lord has placed before us be a source of healing, of strength, of provision for all that would call upon the name of the Lord. Panginoon, salamat po, pagpalain mo po ang bawat mga anak mo. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo lang po kaming samahan, kilusan, kalingain, Panginoon. Even as I release the Father's blessing upon the lives of each one of you. Receive it by faith. Receive it in the name of Jesus. And may the fullness of all that God has for us be made manifest as we declare the grace, the beauty, and the faithfulness of our God. Lord, we honor you, for thine is the kingdom, the power, the glory, and the majesty, both now and forevermore, as we commit to you everything, Lord God. In the mighty name of Jesus, this we pray, and all of God's people say, amen and amen and amen. God bless you, everyone. We'll see you next week. Hallelujah. God bless.